May mga bundok sa Pilipinas na dinarayo dahil sa ganda ng tanawin. Ngunit may isang bundok sa Pilipinas na dinarayo dahil sa angkin nitong misteryo. Dalawang estudyante ang nakitang hintay sa masukal na bahagi ng Mount Makiling. Bakit may mga umaakyat na bigla na lang naliligaw kahit may gay? Bakit may mga nagsasabing paulit-ulit silang bumabalik sa parehong lugar? Sino ang babaeng sinasabing nagpapakita? At ano ang mga presensyang nasagap namin sa aming aktwal na pag-iimbestiga ni Just Clint? Meron akong kasama dito, pwede mo bang patunugin ang isa sa gadgets namin? Meron ako ditong dead bell. Isa lamang ba itong alamat? O may isang tagapagbantay na hanggang ngayon ay hindi pa rin umaalis sa bundok Makiling? Isa ang bundok Makiling sa pinakakilalang bundok sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa pagitan ng Laguna at Batangas at may taas na mahigit 1,000 metro mula sa antas ng dagat. Sa unang tingin, isa lamang itong magandang destinasyon para sa mga mahilig mag-hiking at nature trip. Ngunit para sa maraming lokal, mountaineers at maging mga estudyante ng UPLB, ang Makiling ay higit pa sa isang bundok. Ito ay isang lugar na puno ng kasaysayan, alamat at mga kwentong hanggang ngayon ay patuloy na ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Ngayong gabi, aalamin natin kung saan nga ba nagsimula ang alamat ni Maria Makiling. Ano ang mga totoong pangyayaring naganap sa bundok na ito? At bakit hanggang ngayon ay marami pa ring nagsasabi na may kakaibang presensya sa lugar na ito? Kung titignan ang bundok Makiling mula sa malayo, mapapansin ng marami na tila hugis ito ng isang babaeng nakahiga. Mula sa noo, ilong, labi, dibdib hanggang paa, malinaw ang anyong nakita ng mga sinaunang Pilipino. Dito nagmula ang paniniwalang may isang diwata na naninirahan sa bundok. Ang kanyang pangalan, Maria Makiling. Ayon sa iba't ibang bersyon ng alamat, si Maria ay isang napakagandang babae na nagbabantay sa buong kagubatan. Hindi siya inilarawan bilang isang masamang espiritu. Sa halip, isa siyang tagapag-alaga ng kalikasan. Kapag may mga taong gumagalang sa bundok, tumutulong siya sa kanila. Ngunit kapag may mga sumira sa kagubatan, nagpuputol ng puno ng walang dahilan o nagiiwan ng basura, sinasabing ipinaparamdam niya ang kanyang galit. Sa loob ng maraming dekada, paulit-ulit ang parehong kwento mula sa iba't ibang hikers. Hindi sila magkakakilala. Hindi sila sabay-sabay na umakyat. Ngunit halos pareho ang mga kwento na kanilang isinalaysay. Ang bundok Makiling ay isa sa mga bundok na ayoko nang balikan dahil sa mga hiwaga na alam ko nababalot dito. May mga pagkakataong nawawala raw ang trail. Kahit malinaw naman ito, ilang minuto ang nakalipas. Ganito raw ang sinapit ng isang mountaineer na sinawing palad at hindi na nakababa pa ng buhay mula sa misteryosong bundok. Si Doc Ray, yung namatay, tsaka yung dalawa niya kasama, bumalik sila sa lumang trail, yung tinatawag na Planggana Trail. Pagbalik nila doon, yung dinaanan nilang trail, naligaw sila. May narinig daw silang boses ng mga bata na naglalaro. Yun ang sinundan nilang trail. May ilan ding nagsasabing paulit-ulit silang bumabalik sa parehong lugar kahit sigurado silang tama ang kanilang direksyon. Sa alamat, ito ang tinatawag ng marami bilang pinaglalaruan ni Maria. Ayon sa mga eksperto sa hiking, ang makapal na kagubatan, magkakahawig na tanawin at pagkawala ng orientation ay maaaring maging dahilan kung bakit madaling maligaw ang mga tao sa bundok. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang pag-usbong ng maraming kwento. Isa sa mga pinakakilalang kwento tungkol sa Makiling ay ang isang grupo ng bikers na nagkampo sa bundok. Pagkatapos kumain, iniwan umano nila ang kanilang basura. Nang maghanap sila ng tubig,
Tila pa ulit-ulit silang bumabalik sa parehong lugar. Hindi nila makita ang hinahanap nilang batis. Napagdesisyonan nilang linisin ang kanilang campsite at dalhin pababa ang lahat ng kanilang kalat. Matapos gawin iyon, saka lamang nila muling nakita ang tamang daan patungo sa tubig. Sa marami, isa lamang itong alamat. Ngunit para sa iba, isa itong paalala na ang bundok ay dapat igalang. Hindi lahat ng pagkawala sa bundok Makiling ay misteryo. Mayroong mga pagkakataong dokumentado mismo sa balita ang insidente. Noong 2007, 10 high school students ang naiulat na nawala habang umaakyat sa Mount Makiling. Nagpalipas sila ng gabi sa bundok bago sila matagpo ang ligtas ng rescue teams kinabukasan. Habang tumatagal, mas dumarami ang mga kwentong ibinabahagi ng mga taong nakaranas umakyat sa bundok Makiling. Mga personal na karanasan na patuloy na umiikot sa komunidad ng mga mountaineer at lokal. May ilang hikers na nagsasabing habang naglalakad sila sa makapal na kagubatan, pakiramdam nila ay para bang may sumusunod sa kanila. Kapag lumilingon sila, wala silang nakikita. May ilan ding nagsasalaysay na tila may narinig silang yabag sa likuran nila. Ngunit sa tuwing titigil sila upang tingnan kung sino iyon, tumitigil din ang tunog. May ilan ding nagsasabing nakakita sila ng isang babaeng nakasuot ng puti habang nasa malayo. Kapag nilapitan nila, bigla na lamang itong nawawala. May mga matatandang residente sa paanan ng bundok na nagsasabing noong kanilang kabataan, may isang magandang babae ang nagbibigay sa kanila ng pagkain o tulong kapag sila ay nawawala. Ngunit sa oras na gusto na nila itong pasalamatan, bigla na lamang umano itong nawawala. Dahil dito, mas lalong tumibay ang paniniwala ng marami na si Maria Makiling ay hindi lamang isang alamat, kundi isang tagapagbantay ng bundok, tagapag-alala ng paggalang ng kalikasan at kapaligiran. Ngunit hindi lahat ng kwento sa bundok Makiling ay tungkol sa kababalaghan. May mga totoong pangyayaring mas nakakatakot dahil ang mga ito ay nangyari sa tunay na buhay. 2 estudyante ng UP Los Baños ang nakitang patay sa masukal na bahagi ng Mount Makiling. Ayon sa mga kaanak, nagpunta sa bundok ang dalawa noong linggo ng gabi. Walang nakitang sugat sa katawan ng mga biktima. Halos hindi na makilala ang mga biktima dahil sa kalagayan ng kanilang mga bangkay. Nakilala na lang sila ng kanilang mga kaanak at kaibigan dahil sa mga gamit na dala nila. Agad na naging usap-usapan ang trahedya. May mga nag-ugnay nito sa mga alamat ni Maria Makiling. Ngunit para sa episode na ito, nagpasya kaming maranasan mismo ang lugar. Kasama si Just Clint, nag-overnight kami sa isang abandonadong resort sa paanan ng bundok Maria Makiling upang magsagawa ng sarili naming paranormal investigation. Ayon sa caretaker ng resort, may isang bahagi sa tabi ng swimming pool na matagal nang iniiwasan ng ilang bisita. Ikinuwento niya na may isang taong minsang nasawi sa lugar na iyon. Dahil dito, doon namin napiling magsimula ang aming investigasyon. Habang nasa poolside, inilabas namin ang ilan sa mga kagamitan na karaniwang ginagamit sa paranormal investigations. Kabilang ang EMF detector, dead bell, flux device, at spirit box. Hindi pa man kami nakakapagsimula ng husto, may isang kakaibang nangyari. Biglang nakasagap ng mataas na reading ang aming EMF detector. Ngunit dahil kakaiba ang naging pagbabasa ng device, nagpasya kaming magtanong. Nagsalita si Clint. Meron ba kaming kasama dito ngayon? Oh? Halos kasabay ng tanong na iyon, muling pumalo ang ilaw ng EMF. Muli kaming nagtanong. Pwede mo bang pailawin tong EMF ulit? Kung dito ka nga... Ilang sandali lamang, biglang tumunog ang dead bell. Meron akong kasama dito, pwede mo bang patunugin ang isa sa gadgets namin? Meron ako ditong dead bell.
narinig mo? Hindi pa man kami nakakabawi, sumunod namang nagliwanag ang flux device. Tuluyan nang lumala ang aming kaba. Muli naming hinihiling kung maaari bang ulitin ang reaksyon. At muli, tumunog ang dead bell. Hindi ito tumitigil sa pagpapatunog ng death bell. Sa puntong iyon, hindi na ito isang beses lamang nangyari. Ulit-ulit itong nag-react habang nagpapatuloy ang aming pagtatanong. Dahil dito, sinubukan naming itanong kung maaari ba kaming makipag-usap gamit ang spirit box. Muli, nagkaroon ng reaksyon ang aming mga kagamitan. Para sa amin, sapat na itong dahilan para subukan ang susunod na hakbang ng aming investigasyon. Ngunit hindi pa man kami nakapagsisimula, biglang namatay ang spirit box. Naubos ang baterya nito. Naalala namin ang sinabi ng caretaker bago kami magsimula. Pero paggabi kuya, may mga nagpaparamdam. Meron nga, pinaglulubat na nga itong mga gamit namin eh. Dati kagabi, hindi. Hanggang alas 10, ano pa to, lakas ngayon eh. 90 pa to kaninang pagkarga eh. Meron nga dito. Para sa amin, isa ito sa pinaka nakapagtatakang bahagi ng gabing iyon. Matapos iyon, hinanap namin ang iba pa naming mga kasama upang magpatuloy sa pag-iimbestiga sa ibang bahagi ng resort. Sa sunod na lugar na aming pinuntahan, may mga pagkakataong sunod-sunod na nag-react ang ilan naming kagamitan. May mga pagkakataong umiilaw ang EMF detector. May pagkakataong tumutunog ang dead bell. At pinatunog nito ang death bell ng sunod-sunod. At may mga sandaling nag-a-activate ang flux device. Kung ano man ang mga tunay na dahilan ng mga naging reaksyon ng aming mga kagamitan, hanggang ngayon ay nananatili itong isang tanong. Marahil ay may scientificong paliwanag, marahil ay wala. Ang tanging sigurado ay isa ito sa pinakakakaibang overnight investigations na naranasan namin. May ilang paniniwalang matagal nang sinusunod na maraming lokal at veteranong hikers. Kapag umakyat ka sa bundok makiling, huwag kang magyayabang, huwag kang sisigaw, huwag mong sisirain ang kalikasan. At higit sa lahat, huwag kang mag-iiwan ng basura. Para sa iba, simpleng respeto lamang ito sa kalikasan. Para naman sa iba, paggalang ito kay Maria Makiling. Sa huli, maaaring magkakaiba ang paniniwala ng bawat isa. Ngunit iisa ang mensaheng gustong iparating ng alamat. Kapag inalagaan natin ang kalikasan, parang inaalagaan na rin natin ang tahanan ng mga susunod na henerasyon. Ito ang DocuDayan. Kung nagustuhan nyo ang dokumentaryong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share at mag-subscribe sa channel na ito, DocuDayan. At sagutin ninyo sa comments, naniniwala ka ba kay Maria Makiling? O may isang misteryong hindi natin lubos na nauunawaan?